Paano mo hinaharap ang mga magkasalungat na hangarin ng iyong puso? Maligayang araw ng Sabado, kapanalig. Panghuling araw ngayon sa ika-5 linggo ng Kwaresma. Bukas, ipagdiriwang na natin ang linggo ng Palaspas, hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. Marami sa mga Hudyong sumama kay Maria at nakasaksi sa ginawa ni Jesus ang naniwala sa kanya. Pumunta naman ang ilan sa kanila sa mga Parisiyo at sinabi sa kanila ang mga ginawa niya. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga Parisiyo ang mataas na sanggunian na Sanhedrin at sinabi, Ano bang gagawin natin? Marami siyang mga ginagawang tanda. Kung pababayaan natin siyang paganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at aalisin maging ang ating banal na lugar at ang ating bansa. At isa sa kanila si Caifas na punong pari sa taong yon ang nagwika. Wala kayong kaalam-alam. Hindi nyo naiintindihan na makabubuti sa inyo na isang tao ang mamatay alang-alang sa bayan upang hindi mapahamak ang buong bansa. Hindi sa ganang sarili niya sinabi ang mga salitang ito, kundi sa pagiging punong pari niya sa taong yon. Sinabi niya ang propesiyang ito, dapat ngang mamatay si Jesus alang-alang sa bansa, at hindi lamang alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin pati ang mga nakakalat na anak ng Diyos upang maging isa. Kaya mula sa araw na yon, pinapasyahan nilang patayin siya, kaya hindi natahasang naglakad si Jesus sa lugar ng mga Hudyo, kundi umalis siya mula roon patungo sa lupaing malapit sa ilang, sa isang lungsod na Ephraim ang tawag, at doon siya nanatili kasama ng mga alagad. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon ang marami pa Jerusalem mula sa lalawigan bago magpaskwa upang maglinis ng sarili. Kaya hinahanap nila si Jesus at nang nasa templo sila, sinabi nila sa isa't isa, Ano sa palagay ninyo? Paririto kaya siya sa piyesta? Dalawang magkalabang pananaw ang matutuklasan natin ngayon sa ating mabuting balita. Sa isang dako, ang hangarin at gawain ni Jesus na maisabuhay natin araw-araw ang kalooban ng Diyos at mamamayani siya sa ating puso. Sa kabilang dako naman ay ang hangarin ni Caifas na idispatcha si Jesus alang-alang sa kapakanan ng bansa at mabuting pakikitungo sa mga Romano na sumakop sa kanila. Sa unang tingin, nagpapakita ng concern si Caifas sa kanyang mga kababayan. Pero kung susuriing mabuti, pansariling kapakanan ang naguudyok sa kanya na sabihin ito upang mapanatili sa kanyang kapangyarihan. Mga kapanalig, sa ating puso minsan nagtutunggali ang hangaring gumawa ng mabuti para sa kapakanan ng lahat o ang pribilehiyong makamit ang parangal dahil naglilingkod tayo sa kapwa. Ang aral na itinuturo ni Jesus sa atin ngayon ay patuloy pa rin tayong maglingkod kahit na may mga tutol sa ating mga ginagawa. At kung ang pagtutunggali ay nasa ating kalooban, huwag nating tularan ang pananaw ni Caifas na tinitignan ang mga ginawa ni Jesus na banta sa kanyang posisyon bilang leader, kundi lampasan natin ang pansariling interes at matuwa tayo sa mga mabuting nagawa ng iba at lalong magalak na meron tayong mabuting magagawa sa ating kapwa at di naghahanap ng kapalit. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang
walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.